umaga po sa bawat isa. Good morning po. Good morning po doon sa mga naka-online na nanonood po sa atin. Magandang umaga po, magandang gabi, magandang hapon po sa inyo. Kasi po naka-live tayo sa iba't ibang napapanood po tayo sa iba't ibang panig ng mundo. At sa umaga pong ito, napakaganda na naman po ng mensahe ng ating Panginoon na ipinagkaloob niya po sa atin. Amen po. Yung mga nakaraan pong mga messages, very powerful. At lalong tumitindi po ang mga mensahe po ng ating Panginoon sa bawat buwan po, bawat taon na pinagkakaloob po ng ating Panginoon. At sa umaga pong ito, ating pong mapapag-aralan o ating pong pag-uusapan ang mensahe po ng Panginoon. I am a child of God. Sino po yung mga anak ng ating Diyos? Tayo pong lahat. Ano po? Ang sabi po ng 1 John, ng John chapter 1, verse 12 up to 13. Ang sabi po dito, but to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Sino po yung binigyan ng karapatan para po maging anak po ng ating Diyos? Sino po? Sabi po, but to all who believe and accepted Him. Sila lang po na sumampalataya at naniwala, at tinanggap nila si Kristo sa kanilang mga buhay. Sila lang po yung may karapatan. O sila lang po yung may karapatan upang maging anak ng Diyos. Tayong lahat, yung 7 billion mahigit na tao sa buong mundo po, tandaan po natin na mahal po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen po ba? Mahal po tayo ng ating Panginoon. Lahat po yan, yung 7 plus billion na tao. Pero sabi nga po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe, yun lang pong sasampalataya. Kanino? Kay Kristo. Hindi mapapahamak o hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung sinasabi dyan. At sa verse 13 po, they are reborn. Tayo po ay ipinanganak muli, not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Tayo po ay ipinanganak, hindi po doon sa, alam natin yung kung paano po tayo iniluwal ng ating mga ina. Hindi tayo sinies. Nung ipanganak tayo na muli sa ating Panginoon. Walang CS sa ating Panginoon. At wala rin pong yung normal na pagpapanganak o pinanganak tayo. Ipinanganak po tayo, na-born again tayo sa espiritu po natin. Yung namatay pong espiritu noong nagkasala po ang tao, yan po yung na-born again ngayon, yung espiritu po natin. Kaya ngayon po, tayong lahat, ikaw, kayo, ako, na tumanggap kay Kristo, sumampalataya sa Kanya, tayo po yung mga anak niya. Anak niya kayo. Amen po ba? Nauunawaan po natin. Amen? Kaya nga po, lahat tayo po na sumasampalataya na si Jesus ay siyang si Kristo. Tayo po ay mga anak ng Diyos. At tayo po, dito sa 13, they are reborn not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Tandaan po natin, noong marinig po natin ang salita ng Diyos, yan po yung nagbigay ng kaliwanagan sa atin, na tayo pala ay anak ng Diyos. Yung salita po ng Diyos, ang Biblia po, noong marinig po natin, may nag-share po sa atin, yung binhi na yon, yung salita na yon, na tumimo po sa puso po natin, yun po yung nagbago sa atin. Yun po yung, doon po tayo ipinanganak dahil nalaman natin ang katotohanan na ang salita pala ng Diyos, na ang Diyos pala, mahal na mahal
niya ang bawat isa't isa sa atin. Amen po ba? Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mga kanta na inawit namin, Panginoon, na galing sa iyo at inawit namin na may buong pusong pasasalamat sa inyo, Panginoon. Totoo po, Panginoon, hindi na kami alipin ng takot, Panginoon Diyos. Kami ay binigyan mo ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at Panginoon Diyos, yung self-discipline, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat po. Banal na Espiritu, inaanyayahan po namin kayo sa aming kalagitnaan. Kayo po yung kumilos sa bawat isa't isa sa amin. Even yung mga nanonood, Panginoon, na naka-online, Panginoon Diyos. Kayo po ang kumilos sa kanila, Panginoon. Binubuksan po namin ang aming mga puso't isipan upang tanggapin, Panginoon, ang iyong buhay, makapangyarihan at banal na salita, Panginoon Diyos. Panginoon, lukuban mo po ako ng iyong banal at makapangyarihan na dugo. Ang salita mo ang siyang magiging salita ko po, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat sa umagang ito na muli, malaya na naman kami, Panginoon, na makapanambahan sa inyo. Malaya kami na makapunta sa iyong bahay-sambahan. Panginoon Diyos, sa umagang ito, tinatalian ko po, winawasak ko sa inyong pangalan, Panginoon Diyos, ang anumang balak na gawin ng aming kaaway na guluhin kami in the mighty name of Jesus. Lord, maraming salamat po. Salamat po, Panginoon Diyos. Muli, amin pong ibinibigay sa inyo ang aming pinakamataas na papurit pagsamba, pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas, ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 I am a child of God. Bilang anak po ng isang Diyos na makapangyarihan, ang lumalang ng langit at ng lupa, dapat very proud po tayo. Amen po ba? Proud ho ba kayo? Pinagmamalaki ho ba kayo pinagmamalaki ba ninyo na kayo ay anak ng Diyos? Dapat lang po. Amen po ba? Dapat, kung tayo po ay tinatawag na born again, dapat ipagmalaki mo yan. Proud ka. At tandaan po natin, ang salitang born again, hindi po siya religion. Kung hindi po, experience yan. Karanasan ng bawat isa't isa sa atin kung paano po natin natagpuan, nakilala ang isang buhay at makapangyarihan na Diyos na nagbago sa mga buhay ng bawat isa't isa sa atin. At siya rin po yung gumagabay sa atin. Kaya nga po sa 1 John chapter 3 verse 1, ang sabi po, see how very much our Father loves us. For He calls us His children, and that is what we are. But the people who belong to this world don't recognize that we are God's children, because they don't know Him. See how much. Tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa't isa sa atin. Sino po yung nakapansin nito? How much? Sabi dito, hindi lang how much How? See how very much. Kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ano po, na tinawag niya tayo ng mga anak niya. Kung sa kaisipan po natin bilang tao, hindi man tayo karapat-dapat na tawagin ng anak ng Diyos. Ano po? Pero ginawa po ng ating Panginoon, ng Diyos yan. Ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Ganyan niya tayo kamahal. Ganyan niya kayo kamahal. Tayong lahat po, ibibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Natural po sa atin, kapag ang isang tao ay mahal na mahal mo, hindi mo siya bibigyan lang ng basta-basta na regalo. Kung hindi, yung pinaka-best. O kaya kung yun na lang yung sa iyo, yung binibigyan mo ng halaga, ibibigay mo doon sa taong pinakamamahal mo. Kaya ang Diyos po, pinakita niya sa atin, ganyan niya tayo kamahal, ang pinagkaloob niya, yung kanyang bugtong na anak, wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga po yung sa mundo naman, hindi nila matanggap, hindi nila tayo kinikilala. Bakit? Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Dahil hindi pa nila
makakilala ang ating Panginoong Jesus. Para makakilala po nila, meron tayong assignment. I-share po natin yung pagmamahal po ng ating Panginoong Jesus sa kanila. Lalong-lalo na po yung mga mahal natin sa buhay. Amen po ba? Wag na wag po ninyong kalilimutan yung mga mahal natin sa buhay. Hindi ko po sinasabi na wag natin sila bigyan ng hindi ko sinasabi na i-priority natin yung mga kaibigan natin. Ang sinasabi ko po yung bigyan natin ng priority lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Para sila rin po maging anak din sila ng Diyos. Para makilala nila yung kanilang pagkatao. Ang sabi nga po dito sa ating pinag-aaralan, kilala mo ba kung sino ikaw, yung being mo? Yung inner being mo, kilala mo ba? Kilala ba nung inner being mo kung sino si Jesus? Kasi po tayo, marami po sa atin, siguro, nabuksan na po yung ating mga kaisipan noon. Naglilingkod tayo sa ating Panginoon para ipakita natin na mahal natin ang Diyos. Gumagawa tayo ng mabuti, nagmi-ministry tayo. Pero pag dumarating po yung kapanahunan na nasusubok ka, may problema ka, hindi mo alam kung kanino ka tatakbo. Naglilingkod ka sa Diyos pero hindi mo siya kilalang kilala. Dapat po yung inner being mo, yung pagkatao mo, alam mo kung sino si Kristo. Kasi kung ano po yung nasa kalooban mo, kung sino ka, kung ano yung puso mo, yun po yung nagiging kilos mo. Yun po yung nagiging gawa mo, yung doing mo. Di ba? Di ba ang Diyos mabuti? Kaya dapat mabuti rin tayo. Amen po ba? Ang Diyos ay mapagbigay. Generous po ang Diyos. Dapat generous din tayo pag magbigay. Amen po ba? Ganun po dapat nagre-reflect, nagmamanifest po sa atin. Amen po ba? Yan yung mga anak ng Diyos. Sa mga anak ng Diyos, walang kuripot. Kapag nagbibigay po tayo ng ikapo at ng mga kaloob po natin sa ating Panginoon, lagi po tayong masaya. Dahil nung pinagkaloob ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, masayang-masaya siya. Amen po ba? Kaya dito pa lang po, makikita na natin. Pasalamatan po natin ang Diyos na tayo po ay tinawag niya na kanyang mga anak. Pwede ho ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Bilang mga anak ng Panginoon, may mga benepisyo po ito. Meron tayong dapat malaman o maunawaan na meron palang kaakibat na benepisyo o matatanggap natin blessing sa ating Ama. Tayo po bilang mga tao, alam po natin sa ating mga kanya-kanyang pamilya, tayong mga anak, kayong mga anak, ano po, alam natin kung ano po meron ang pamilya natin. Anong may mga ari-arian ng ating mga magulang? Ano po? Kaya nga kung alam mo yan, alam mo, darating ang panahon na yung mga ari-arian na yan o yung mga natangka nila ay para sa inyo rin, para sa ating mga anak. Kaya nga po, napaka-importante tayo bilang mga mananampalataya na maunawaan po natin kung sino tayo bilang anak po ng ating Ama, ng ating Diyos. Amen po ba? Kaya yung una po, ano ba ang benepisyo nito bilang anak ng isang buhay at makapangyarihan na Diyos? Number 1 po, blessed beyond measure. Pag sinabi pong blessed beyond measure, ikaw ay pinagpala. Ano po? Pinagpala tayo na hindi masukat-sukat. Naunawaan po ninyo? Pinagpala tayo na hindi masukat-sukat. Marami po sa atin, siguro ngayon lang po natin nauunawaan na ganyan pala katindi. Ganyan pala yung blessing na dapat nating tanggapin. Bakit hindi natin natatanggap? Bakit hindi po natin nararanasan? Bakit hindi po natin na-i-enjoy yan?
Bakit kung minsan tinitingnan po natin yung ating mga ibang kapatiran, bakit yun? Pag nagpatotoo, ganun yung kanyang patotoo. Bakit nararanasan niya ng buong buo, 100% yung blessing ng Diyos? Dahil alam niya, anak siya ng isang buhay na Diyos. Nauunawaan niya kung ano yung mga pangako ng Diyos na ayon sa kanyang salita, na ipinagkakaloob niya sa kanya. Ang ibig sabihin ito, kanya pong tinatanggap yan, inangkin niya. Ano po, nandyan na po lahat yung promises ng ating Panginoon. Yung mga blessing. Ang kailangan lang po natin ay angkinin natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Manampalataya ka. Ikaw ay blessed beyond measure. Hindi masukat-sukat. Bakit yung mga iba pag nagpapatotoo, hindi ko po maunawaan, hindi ko po mabilang, hindi ko po alam. Paano nangyari ito? Talagang magkakaroon ka po ng paghanga na ang Diyos ay isang Diyos na makapangyarihan. Dahil alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Alam mo kung sino ka sa sarili mo. Yung inner being mo, alam niya. Alam mo, kaya nga nagmamanifest lumalabas. Gumagawa ka ng mabuti. Ano po ang sabi dito sa Ephesians chapter 1 verse 3? Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Hindi po sinabi dito na tayo ay binless. Saan po? Sa mga material na bagay o physical na mga bagay. Ang sinabi po dito, spiritual blessings. In every spiritual blessings. Lagi ko pong nababanggit ito. Kapag ikaw ay blessed, sagana ka sa spiritual na pamumuhay mo, na relasyon mo sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin nito, ipinamumuhay mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Nararanasan mo talaga yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Susunod na po lahat ang mga physical na mga blessing na yan. Kasi po ang lagi nating iniisip kapag blessing, hindi ba pera? Pera, pera, pera. Yan po ang blessing. O kaya material, yung mga bago po nating mga damit, bagong sapatos, bagong cellphone. Yan po yung lagi nating naiisip, tumatatak sa ating kaisipan. Yan yung mga blessing. Hindi po. Sumusunod na lang yan. Sino po yung nakakaranas dito na sila ay talagang nararanasan nila na malapit sila sa ating Panginoon. At yung buhay nila, 100% nararanasan nila ang blessing, ang protection ng ating Panginoon. Yan po yung spiritual blessing. Napakatindi po ng spiritual blessing na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Ngayon lang po, dito sa ating bahay-sambahan, nararanasan po natin kung ano ang spiritual blessing. Nakikita po natin, nagmamanifest po sa ating sarili yan. Kung magbigay lang po kayo sa ating Panginoon, higit pa noong unang nagbibigay kayo. Bakit? Nararanasan na kasi ng bawat isa't isa sa atin yung spiritual blessing. Nabubuksan po ngayon yung kaisipan natin na dapat pala ang inuuna natin talaga lagi. Tandaan mo sa iyong sarili. Yung inner being mo, kausapin mo. Kaya nga si David, ano ang sabi niya? Bless the Lord, O my soul. Kaya ikaw, aking kaluluwa. Ikaw na aking inner being. Tandaan mo, anak ka ng Diyos. Ikaw ay blessed. Amen po ba? Blessed ka. Kaya dapat magsaya ka. Beyond measure. Kita mo po yan? Gaano ba kalayo ang north sa south? Wala pa pong nakasukat niyan. Wala pang nakapagbigay kung gaano kalayo ang north sa south, ang east sa west. Wala pa po nakasukat. Kung ganyan po, higit ang pagpapala ng Diyos sa atin kesa dyan sa mga sukat ng north at saka ng south. Yan po ang ating Diyos. Yan po yung salita ng Diyos. Ang kailangan lang po natin kasi, lagi po naming sinasabi, yung faith natin,
Paniwalaan po natin. Kapag sinabi ng Diyos, you are blessed beyond measure. Yes, Lord, I am blessed beyond measure. Tinatanggap ko po yan, Panginoon. Amen po ba? Ephesians chapter 3, verse 20. Now to Him who is able to do immeasurably, hindi rin masukat-sukat, more than all we asked or imagine. Kami po, humihingi lang po kami noon kung ano po yung matitirhan namin. Pero nakikita po namin kung paano kami binibless ng ating Panginoon. Minsan, nakabili po kami ng ganyan. Hindi namin sukat akalain na ibibigay ng ating Panginoon yun. Hinihingi lang po namin kung gaano lang kalaki. Pero ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Pagpapalain po tayo na hindi natin kayang isipin. Hindi natin kayang sukatin ang pagpapala ng Diyos. Dapat alam natin kung sino tayo sa harapan ng mga tao. Alam natin kung sino tayo sa harapan ni Satanas. At hindi niya tayo kayang i-condemn. Amen po ba? Yung mga nakaraan po nating mga messages, napakatindi po niyan. Dapat alam natin yan. Alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. Alam mo hindi ka binigyan ng takot. Alam mo wala kang unbelief. Dahil yung Diyos mo na sinasampalatayanan mo o pinaniniwalaan mo ay isang Diyos na buhay. Amen po ba? At lahat ng mga tukso, mga temptation na dumaraan sa iyo, alam mo, kaya mo na panagumpayan dahil anak ka ng Diyos na buhay. Amen po ba? Napakasarap po ito. According to His power that is at work within us. Yung power na yan po, na nag-resurrect sa ating Panginoong Jesus, hindi po nagbago yan. Yan pa rin po yung kapangyarihan, yung banal na espiritu na nasa bawat isa't isa sa atin. Amen po ba? Kaya nga po dito makikita natin yung kapangyarihan na yan kapag nasa sa iyo ang kapangyarihan ng ating Panginoon, ang banal na espiritu. Milako ka dine, mawawala po yung hiya mo. Nakikita po ninyo, napapanood ninyo sa Facebook, yung mga nagpipreach sa palengke, na kahit dinadaan-daanan lang sila, pero nagpapatuloy lang sila, hindi sila nahihiya. Hindi nila sinasabi sa sarili nila, wala naman nakikinig. Lord, wala naman makiramdam. Di nga haliwa, pakiramdaman dako, kakalyan dako mo. Sit-sit ni Satanas yun. Pero sila, napakatapang po nila. Yung banal na espiritu kasi nasa sa kanila. Kaya si Satanas, hindi sila mapigilan. Kaya dapat, yung power na yan ay nasa sa atin, dapat hindi rin tayo pwedeng pigilan ni Satanas. Yan yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan para maikalat po natin ang salita ng Diyos. At lalong-lalo sa panahon na ito, ang dami pong nangangailangan ng comfort ng ating Panginoon. Yung peace that passes all understanding. Na ang dami nangangailangan po niyan. Dahil ang mundo po natin ngayon ay punong-puno ng takot. Kailangan nila tayo, mga kapatid. Dapat yung kapangyarihan na nasa sa atin, dapat mag-manifest po yan. Dapat lumabas po tayo. Huwag tayong mahiya na ipahayag natin na merong isang Diyos na pwedeng magbigay sa kanila ng tunay na kapayapaan. Amen po. That is the power that's resurrected our Lord Jesus Christ. And that is the power that is within us. Nasa sa atin po yan. Kaya nga po yung 1 John 4:4, greater is He that is within us. That is in us. Nasa sa atin na po. Nandito po sa atin. Kaya kung anak po tayo ng Diyos, alam po natin na yung kapangyarihan na yan ay nasa sa atin. Kaya kayang-kaya po nating mag-lay hands. Kapag nag-lay hands po tayo, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Sila ay magre-recover. Sila ay gagaling. Even yung mga nakaposes na mga demonyo,
aalis ang mga demonyo doon sa mga tao kung saan sila naninirahan. Amen po ba? Napansin na ho ba ninyo, kapag pumunta kayo sa isang lugar tapos magulo, dumating ka, tapos nag-iba yung aura, yung atmosphere, tapos may magsasabi, Pastor, o sister, brother, o nanding dinatang ka, at biglang bala mo, ating anghel at dinalan. Aramdaman ko na ating kapayapan. Bakit? Kasi yung power, ang banal na espiritu ay nasa sa iyo. Hindi ikaw yon, kung hindi yung kapangyarihan, yung banal na espiritu na nasa sa atin po. Amen po ba? 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God is able to bless you abundantly. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Ang Diyos po, magagawa niya tayong pasaganain sa lahat ng bagay. Anumang oras yan, anumang panahon yan, wala pong pandemic sa ating Panginoon. Paano po binless ng Diyos ang bawat isa't isa sa atin noong naka-lockdown tayo hanggang ngayon? Even sa church na ito. Pandemic, ang panahon ng pandemic po, nakabili tayo ng 2 lote. Ipinagkaloob ng Diyos. Panahon po ng pandemic yan. Panahon ng pandemic, nakatulong po tayo sa ating mga membro dito sa church. Even yung mga ibang churches pa, tinulungan po natin. Even yung mga hindi natin kakilala na humihingi ng tulong, natulungan po natin sila. Bakit po? Dahil binless tayo ng Diyos. Ang sabi po na salita ng Diyos, what you sow, you reap. Kapag ikaw ay nagtanim ng kakaunti, aani ka ng kakaunti. Nagtanim ka ng marami, aani ka ng marami. Prinsipyo po ng Diyos yan. Kapag tumulong ka na may kagalakan sa iyong puso, sa iyong kapwa, minahal mo sila, may blessing po yan. Kaya nga po pinagpapahala tayo. Hindi natin alam, nung kwentahin po namin kung magkano yung ating naipamamigay po. Dahil binless po tayo abundantly, immeasurably. Hindi natin masukat-sukat. Nung kwentahin po natin, mahigit sa 3 million po ang naipamigay po natin, naitulong po natin. Hindi ho ba sagana ang Diyos natin? Very generous ang Diyos natin. Kaya tayo naman po, dahil anak tayo ng isang generous na Diyos, tayo rin po ay generous. Di takla mo rin mag-amen? Bakit karas kayong pamamangya? Di takla rin mag-amen? Subukan po ninyo. Ngayong alam ninyo na kayo ay anak ng Diyos. Kung sino, kung paano ang Diyos po natin. Na very generous po siya. Generous din po tayo. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ano po ang sabi dito? You will abound in every good works. Magiging masagana po tayo sa mga mabubuting gawa. Sino po nakakaranas nito? Lagi po natin naririnig dito sa likuran ng pulpito. Kapag ang isang tao lumapit sa iyo, sigurado yan, pinalapit ng Diyos sa iyo. At meron siyang sinabi na pangangailangan niya, hindi po natin sasabihin, halika rito, pananalangin kita kapatid. At pagkatapos, uwi ka ingatan ka ng Diyos. Dapat kasama po yan sa bulsa, yung bulsa po natin. Kung ano po yung sinasabi po ng banal na Espiritu. Sigurado po, merong sinasabi ang banal na Espiritu. Alam po ng banal na Espiritu, alam ng Diyos kung ano po yung laman ng pitaka natin. Hindi mo, kahit na tinatago mo yan kay misis mo, ang Diyos alam niya. Yung pinakatupi-tupi mong 1,000 na nandun sa kasulok-sulukan ng pitaka mo, alam ng Diyos yan. Kaya nga po, pag sinabi ng Diyos, pit na kayo, BBM, sigurado, pag sumunod ka sa ating Panginoon, gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, merong blessing yan.
makikita mo, mararanasan mo yan, kapatid. Ano po? Sino na po nakaranas ng ganito? Amen po. Tayo pong lahat. Kaya nga, ang mga membro ang buong kongregasyon ng Calvary Temple, very, very, very generous sila. Amen po ba? Katulanan ng ginukya katamo. Kaya talagang dakal pa blessing, ing ibiyan na kaya katamo kanyan. Para nano? Para maging channel of blessing tamo rin. Amen po. Alam ko po, nabawasan na o wala na ang stinginess po natin. Yung kakuriputan o yung palagi tama kasakmal. Alam ko po, nakalimutan. Huwag po ninyo sasabihin na ganyan lang kayo. Mamaya, tatalakayin po natin yan. Kaya nga po, dito makikita natin, and God is able to bless you abundantly. I-claim po natin ito. Ito pala, ganito pala yung anak ng Diyos. Bakit ngayon ko lang alam? Kaya pala naghihirap ako. Hindi ko pala inaangkin ang mga blessing, ang mga benefits na dapat kong maranasan noon pa. Kaya nga po, sabi dito, able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, lahat ng pangangailangan mo, walang panahon yan sa Diyos. Tandaan po natin. Hindi po panahon ngayon, katulad ngayon, October, pag Berna, masagana ang isip natin, maraming pera, lalo na sa mga nagtatrabaho. Sa Diyos po, walang panahon. Buong taon, kaya kanyang pagpalain. Amen po ba? Pangalawa po, yung una, ikaw ay blessed beyond measure dahil anak ka ng Diyos. Pangalawa po, you are empowered by the Holy Spirit. Sino po ang nakakaalam na kayo ay empowered o binigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu? Dapat po alam natin ito. Kaya nga po ano sabi ng Zechariah chapter 4 verse 6. So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. Ang lahat po ng nagagawa natin bilang anak po ng isang buhay na Diyos, tandaan po natin yan, hindi po doon sa sarili nating karunungan, kakayanan, kung hindi po saan ang sabi dito, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ng Espiritu po ng ating Diyos. Paano mo nagagawa ang mag-share na very bold ka? Paano ka nakakapangunang ngayon sa CEO? Paano ka naging forerunner? Hindi ba ang Diyos ang nagbigay, ang banal na Espiritu, ang nag-empowered sa iyo, ang nagbigay sa iyo ng godly wisdom, ng godly knowledge, ng godly understanding to share, to teach the Word of God? Lalo na sa mga meron pong CEO, lalo na kung kayo ay lumalabas, matapang kayo na nagsishare sa salita ng Diyos sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan. Natutuwa po ako sa mga CEO. Yung CEO ko. Alam ko po sa inyo, sa mga umahawak sa CEO. Kapag naririnig po ninyo, pinatutuo ng inyong mga member, yung mga pinagkatiwala ng Diyos sa inyo, bilang mga forerunner, na noon hindi nila magawa na magsalita, mag-share na salita ng Diyos. Yung Jesus loves you lang, hindi masabi-sabi. Pero ngayon po, dahil empowered sila, alam nila kung sino sila sa harapan ng Diyos, meron po silang lakas na loob ngayon. Ngayon po, na-isishare na nila. Kahit na binubuli pa raw sila, nagpapatuloy pa rin sila. Yan po yung nagagawa ng banal na Espiritu sa atin. Nagiging matapang po tayo. Nagiging bold po tayo. Nagiging agresibo po tayo na ipangaral po ang salitahan ng Diyos. At tandaan po ninyo, lahat ng nagagawa po natin bilang mga anak ng Diyos, dapat lagi po tayo nagpapasalamat at ibinabalik po natin ang glory sa ating Panginoong Yesus. Huwag na huwag po ninyong gagawin ni katiting ay kukunin ninyo. Yan po ay magiging foothold
ng kaaway sa inyo. At kapag yan po ay ginagawa ninyo, hindi niyo namamalayan, nagiging stronghold na po yan. Hanggang maging mayabang ka na. Nakatulad po ni Lucifer, si Satanas. Kaya ganyan po binagsak ng Diyos si Lucifer. Naging mayabang na siya, katabi, lagi niyang kasama. Siya yung kanang kamay ng ating Diyos. Nakikita niya lahat kung anong ginagawa ng Diyos. Naging mayabang na po siya. Yakum muri. Yakum muri. Tayo po hindi ganyan. Amen po ba? Mga forerunners, mga servants of the Lord. Amen po ba? Tayo pong lahat, servant po tayo. Hindi po tayo dapat maging mayabang. Tandaan po ninyo, nagagawa natin lahat yan dahil doon sa kapangyarihan na meron tayo, ano yun? Banal na espiritu. Kaya dapat mo lang ibalik yan sa ating Panginoong Jesus. Amen po. Natatandaan ko po yung kwento ni Billy Graham. Tuwing siya po ay magsasalita, magkakaroon ng evangelism, libo-libo ang mga tao na nakikinig sa kanya. Even millions around the world. Kapag natapos na po siya nagsalita, maraming lumalapit, tumatakpik sa kanya. Hindi po siya kumikibo. Babalik po siya doon kung saan pong hotel siya naka-check-in. Anong room siya naka-check-in. Pagkatapos luluhod po siya doon, iiyak siya. Ibinibigay niya lahat ang mga papuri ng tao, yung tapik ng mga tao sa kanya, sa ating Panginoong Jesus. At tingnan naman po ninyo ang integrity ni Billy Graham. Hindi po siya bumagsak. Bakit? Alam niya kung sino siya sa harapan ng Diyos. Alam niya, anak siya ng ibuhay na Diyos. Alam niya kung sino ang Diyos niya. Hindi magnanakaw ng glory ang kanyang Diyos. Kaya siya, ganun din siya. Dapat tayo, ganun din po tayo. Amen po ba? First John chapter 4, verse 4. But you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people because the Spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world. But you belong to God. Amen? You belong to God. Amen po ba? Sabi ito, my dear children, you have already won a victory over those people. Kayo po ay victorious. Kayo po ay nanalo na. Ano po? Doon sa mga tao na yan. Sino yung mga tao? Yung mga nasa labas po. Amen. Because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Sino ba yung Espiritu, yung naghahari sa mundong ito? Si Satanas. Kaya nga po yung kapangyarihan na nasa sa inyo, kayang-kaya po ninyong gapiin si Satanas at ang kanyang mga kampon na demonyo. In Jesus' name. Amen po ba? Yan yung kapangyarihan po. Dapat alam po ninyo, kilala ninyo. Alam ninyo yung mga sandata. Hindi ba yung Luke 10:19? Ano yun? Yung authority na pinagkaloob ng Diyos sa atin. To trample on a snake and a scorpion, to overcome all the power of the enemy, and nothing will harm you. Amen po ba? 2 Corinthians chapter 10 verse 3 hanggang 5. Ano po yung power na yun? Yung divine power to demolish strongholds, yung mga argumento, yung mga lofty opinions, at meron tayong kapangyarihan para yung mga thoughts, yung mga kaisipan, na pasakop sila sa ating Panginoong Yesus. Dapat alam po natin yan. That is the power. Meron po tayong kapangyarihan. Hindi po basa-basa ang kapangyarihan na yan. Kapangyarihan, even Satan, makikinig po siya sa atin. Amen po ba? Merita kayo, tinakot kayo. Dapat kilala po ninyo. Alam ninyo ang sarili ninyo. Anak kayo ng Diyos. Dapat walang unbelief, walang doubt. Kapag sinabi po ninyo, anak ako ng Diyos, kung ano ang meron ang Diyos, meron ka. Kaya nga, you are empowered by the Holy Spirit. And that Spirit, that power, is greater than He who is in this world. Amen po ba? Yun po yung maintindihan natin. Kapag tayo po ay nag-amen, dapat buo yung amen natin. Talagang naniniwala ka. Hindi po yung amen. Ang ibig sabihin, unbelief and doubt. Meron pa. Alam ni Satanas po yan.
Kilala niya tayo. Dahil 24/7, tayo ay binabantayan niya. Para ano? Ano ang trabaho ni Satanas? To kill, to steal, to kill, and to destroy. Yan ang trabaho niya. Kaya dapat alam mo kung sino ka. Amen po ba? Pangatlo po, yung una po, you are blessed beyond measure. Pangalawa, ikaw po ay empowered. Pangatlo po, you are important person to God. You are important person to God. Sino ba itong Diyos na ito? Bakit ganyan ka na lang ka-importante sa Kanya? Ano pa ang sinasabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ang Diyos po na nagmahal sa atin, ang siyang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, ang Diyos na nagbuo sa iyo, gumawa, lumalang sa iyo, nakawangis niya. Ang Diyos na nagbibigay buhay sa iyo hanggang ngayon kung ilang taong ka na. Ang Diyos na nagpapala sa iyo hanggang ngayon. Ang Diyos na nag-ingat sa iyo within 2 years na sinasabi nila na lagi tayong nalalockdown. Yung COVID na yan na nagbibigay ng takot sa bawat tao. Siya yung nagbigay ng tapang sa atin, ng kapangyarihan upang labanan natin yan. Siya yung great physician po natin. Siya yung great healer natin. Siya po yung nagsabi na, I will never leave you nor forsake you. Yan po yung Diyos na binigyan tayo ng importansya. Na kahit noon, ikaw ay mamamatay tao, ikaw ay isang prostitute, ikaw ay sinungaling, ikaw yung mapaghiram na hindi marunong magbayad, ikaw yung chismosa. Pero ngayon na tinanggap mo o alam mo kung sino ka kay Kristo, ikaw ay binigyan niya ng kahalagahan. Mahalagang mahalaga tayo. Ang buong sangkatauhan ng buong mundo, mahal na mahal ng Diyos. Ayaw niya na sino man ay mapahamak. Kaya nga kung sino ang sumampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gaano tayo ka-importante sa Diyos? Ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 25, 27, therefore I tell you, do not worry about life, what you will eat or drink, or about your body, that you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap, or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. They are not much more valuable than they? Are you, sabi niya, not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Napagmasdan na ho ba ninyo yung mga ibong maya? Sino po yung nag-aalaga sa kanila? O sila ba ay nagtatanim? Aani ba sila? Sila ba ay nag-iimpok sa isang malaking bodega para may kainin sila sa isang taon? Hindi ho ba lilipad-lipad lang yan kahit saan? Pinabayaan ba sila ng Diyos? Hindi ba sila pinapakain araw-araw? Dapat dito po maintindihan, maunawaan natin na ganyan po tayo ka-importante sa ating Panginoon. Tayo pang mismo na nilalang niya sa kanyang palat, sa kanyang wangis, na binigyan niya tayo ng hininga galing sa kanya. Dapat alam po natin ito. Maunawaan po natin na ito. Ganyan tayo ka-importante sa Diyos na kahit kailan hindi niya tayo pababayaan. Napaka-importante ba, sabi dito, na importante ba yung isusuot? Hindi ba mas importante yung katawan mo? Ano po ang sabi dito? Hindi ba mas mahalaga ka? Mas mahalaga ka sa kanila, sa mga maya na yan? Sino sa atin, sino sa inyo na nag-aalala na pwede niyang dagdagan na kahit isang oras lamang ang kanyang buhay?
Sino po? Wala. Wala pong pwedeng magdagdag sa ating mga buhay. Marami po. Yung mga nasa sa hospital. Sigurado yung mga hindi nakakakilala sa ating Panginoong Yesus. Nag-aalala po yan kung paano pa sila mabuhay. Nag-aalala pa sila kung paano humaba pa yung buhay nila. Nag-aalala pa sila kung paano nila mabayaran ang mga bills sa hospital. Pero ikaw dapat bilang anak, tunay na nakakakilala sa isang Diyos na buhay, dapat alam mo na kayang-kayang i-provide ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo. Amen po ba? Ano po ang sabi ng Matthew chapter 10 verse 29-31? Are not 2 sparrows sold for a penny, yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care? And even the very hairs of your head are all numbered. Tingnan po ninyo ito. Sino na po ang nakapagbilang sa kanyang buhok? Sino po yung nakatapos? O kaya sabihin natin, nagpagupit ka, yun dito na lang ang tinira mo. Nabilang mo ba yon? Kayang-kaya mo ba bilangin? Pero ano ang sabi ng salita ng Diyos? And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Hallelujah. Kahit na 1 billion pa ang mga sparrow na yan, yung mga ibong maya na yan, hindi sila mas mahalaga sa ating Panginoon. Mahalaga ka sa ating Panginoon. Kayang-kaya niyang ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Bakit mag-aalala ka? Kapag nag-aalala ka, ang ibig sabihin, hindi mo pa masyadong kakilala yung sarili mo o yung Diyos mo. Marami po. Na-experience natin ito. Bakit? Nag-aalala ka. Bakit po? Ito ho ba ay very extreme naman? Pastor, hindi ba dapat isipin namin yun? Kung ano yung kakainin namin mamaya? Alam ng Diyos kung ano yung dapat mong kainin mamaya. Ang sinasabi po dito, yung manampalataya ka. Maniwala ka. Huwag kang mag-alala. Huwag kang magulimihanan. Alam po ninyo, kapag ang tayo po ay masyadong nai-stress, alam po ba ninyong nabubuhay yung mga cancer cells natin? Yan po yung mga napatunayan na ng mga scientifico, mga scientists. Ano po, kapag sobrang nai-stress ka, yung mga cancer cells, nabubuhay po. Kaya ano po, unti-unti kang kinakain ng kamatayan. Hindi ba nanghihina yung katawan mo pag nai-stress ka? Pag nai-stress ka, ano pa ang binibigay ni Satanas? Nadidepress ka. Kapag nadidepress ka, ano ang nangyayari sa iyo? Natural, mapali ka buntok. Mo balo, nunanit ang gagawan mo, nanon solusyon ka rin problema mo, magwala ka. Unti-unti, yung cancer cell niyan. Pag ganyan po, wala kang ganang kumain. O ngayon, ano mangyayari sa bituka mo? May kakaskasan na, may ka-ulcer na kakanita. Di ba? Ano ba ang trabaho ni Satanas? To steal, to kill, and to destroy. Yun ang trabaho niya. Uunti-untiin kanya. Kaya nga, kung pambayad po ng ilaw, pambayad ng tubig, pambayad ng upa, pambayad ng matrikula ng ating mga anak, ng mga inyong anak, ano po, wala kang trabaho, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Sino ka ba? Sino ka ba? Sino ka ba sa pagkaalam mo? Kanino ka anak? Kanino kayo anak? Kay Jesus. Sino si Jesus? Kilala mo bang personal si Jesus? O sinasabi mo lang ang pangalang Jesus? Dapat meron kang personal. Alam mo kung sino ka. Anak ka ng Diyos na buhay. Amen po. Kaya ano ang karapatan ng Espiritu ng pag-aalala sa iyo? Kung ikaw ay ganyang kaka-importante sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Espiritu po kasi yan. Yung pag-aalala na yan.
Kaya tandaan ninyo, mas mahalaga po tayo kesa sa napakaraming mga maya, mga ibong maya. Ano po, ganyan tayo kahalaga sa harapan po ng ating Diyos. Pang-apat po, bakit anak ka ng Diyos? Ano ang meron sa iyo? Sino ka ba? Sino ba kayo sa harapan ng Diyos? Pang-apat po, ano ang sabi? You are a noble person in Christ. Pag sinabi pong noble, ito po ay marangal, mataas, tanyag ka, ikaw ay isang hari. Hindi ka basta-basta. Kaya yan ang gustong sirain ni Satanas sa atin. Pag sinabing noble person in Christ, kakaiba talaga tayo. Maharlika tayo. May dugo tayong maharlika. Ano po? Sino po yung may mga blood type na AB plus, AB negative? Wala. Ba, dalawa lang kami? Tatlo? Tatlo lang kami. Tatlo lang pala. Apat kaming maharlika. Ano po? Dugo pa lang yan ng tao. Pero ang pinag-uusapan po dito, yung kay Kristo. Kaya tayong lahat po ay maharlika. Amen. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 8-10, and he is the stone that makes people stumble, the rock that makes them fall. They stumble because they do not obey God's word. So they meet the faith that was planned for them. Ano ho ba yung mga nangyayari doon sa mga hindi nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo? Ano po yung mga nangyayari sa kanila? Hindi na po natin dapat isa-isahin pa yan. Alam na po natin. Ano po? May mga napapahamak. Meron po yung namamatay sila, nakikipaglabang pa sila, ayaw pa nilang mamatay. Pero tayo, ano po, talagang alam natin kasi kung sino tayo kay Kristo. Alam natin, anak tayo po ng ating Panginoong Jesus. Tayo po ay marangal. Tayo po ay noon makasalanan tayo. Tayo ngayon ay isang marangal. Ano po? Tayo po ay victorious. Tayo ay more than conqueror. Tayo ay Christ ambassador. Hindi ho ba? Maharlika tayo. Noble tayo. Bilang mga anak po ni Kristo. Yan po yung iukit sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan. Ako pala basta-basta. Ako pala maharlika ko. O bakit naging maharlika ka? Kasi anak na kaning hari, daring hari. You are the sons and daughter of the King of Kings. Jesus Christ, the name above all names. The creator of heaven and earth. The life giver. My great provider. Yan po. Yung Kristo. Ano po? Na nagbibigay ng kahalagahan. Na ginawa po tayo ng marangal. Kaya-aya po tayo. Kaya nga wag natin dungisin yan eh. Wag natin sirain. Kung nagbabalak po kayong mag-backslide, kapatid, alika. Metong kang marangal. Anak ng Kristo. Tandahanan mo yan. May dudungisan itang lagyong ito. May didinang kamarinayan. Ingginuta mo. Amen. Even yourself. May didinang kamarinayan. May dudungisan ng sarili mo. Tingnan mo, noble person ka. Kay Kristo, kahalagata mo. Amen po ba? Dapat binibigyan po natin ng timbang, ng halaga, ng bigat. Kung ano tayo sa ating maharlika, marangal ka. Kung yung mga marangal na tao po, yung mga nakaupo dyan sa gobyerno, hindi naman po lahat marangal. Hindi naman lahat honorable. Kung honorable at marangal po sila, dapat walang corruption sa gobyerno. Meron silang takot sa Diyos. Tayo, may takot tayo sa Diyos. Marangal tayo. Kahit na maliit na bagay lamang ang ipinagkatiwala sa atin, kapag humiram ka, binabalik mo yan. Marangal ka eh. May dangal ka eh. May integrity ka.
Amen po ba? Kung ano si Kristo, anak ka ni Kristo, anak ka ng Diyos, dapat ganun din ang iyong ugali. Amen po ba? Hindi ko po sinasabi na hindi na tayo magkakasala. Ang lagi po ninyong naririnig dito sa likuran ng pulpito, iba po yung nabigla ka, nagalit ka, kesa doon sa alam mo ang isang kasalanan, pinagplanuhan mo pa, ginawa mo pa. Iba po yun, yung namumuhay ka sa kasalanan, doon sa hindi mo sinasadya. Amen po ba? Baka may magtatanong po sa inyo, makanano pastor, may makunan din, may lakuna ako salvation. Halika, kapatid. Hindi. Hindi naman ganon kabagsik ang Diyos natin. Kaya nga siya ay full of mercy, full of grace. Alam niya po tayo. Yun lang ang nangyayari po dyan. Dapat kung nakay Kristo ka, yung mga luma mong pagkatao, wala na. Yung mga luma mong mga ugaling masasama, wala na dapat yan. At kung meron man yan, ipanalangin mo sa Diyos na burahin na niya. Kung meron pang strongholds, ang kaaway, may foothold pa sa iyo, gamitin mo yung kapangyarihan, yung authority na meron ka. Huwag mo kalilimutan, anak ka ng Diyos na buhay. Kung yung mga anak pa lang ng presidente, kapag nandyan sila, alam nilang anak sila ng presidente o anak pa lang sila ng barangay tanod, abusado lang eh. Pero tayo, anak tayo ng hari, ng mga hari, hindi tayo abusado. Tayo ay mapagmahal. Marunong tayo magpatawad. Walang nag-amen. Dakal ko pa siguro ay patawaran. I-release yun lang. Ngayon po, i-release yun lang para yung blessing ng ating Panginoon, makamtan na po ninyo. Pag na-release po ninyo, natanggal po yung yung unforgiveness na yan, bila ko itang stress king katawan niyo. Dito ang cancer cell, matutod lang pa si Bayoren. Hindi po. Amen po ba? Kaya tandaan po ninyo, iba tayo. Iba. Ibang-iba. Iba kang klaseng maharlika. Iba kang klaseng marangal na tao. Ang lahat na nasa sa iyo, yung pong karakter ng ating Diyos. Amen. Verse 9, but you are not like that, for you are a chosen people. Pinili po tayo ng Diyos. You are royal priesthood. Ikaw ay isang maharlikang pare. A holy nation, God's very own possession. Pag-aari ka ng isang Diyos na makapangyarihan ang nagbibigay ng buhay sa iyo. Ang nagpapala sa iyo. Ang nagmamahal sa iyo, kahit na nadataba ka, hindi kanya kinokondemn. Itinatayo kanya muli. Yan yung unconditional love ng ating Ama. As a result, sabi po, you can show others the goodness of God. Hallelujah! Dahil anak ka ng Diyos, maipakikita mo yung kabutihan na nasa sa iyo. Ano yung mga kabutihan na yan? Napakarami po. Pagtulong lang natin sa kapwa natin. Pagbibigay po ng encouragement doon sa mga kapatid nating mga nanghihina sa kanilang mga espiritual. Yun lang pupuntahan mo, bisitahin mo ang ating mga kapatid. Yayain mo sila sa pagpunta dito sa church. Goodness, ang dami po. Pinagpapala ka, pinansyal. Kaya pinagpapala ka, ano ka dapat? Ano ka dapat? Ay, ako bisa mamie. Dapat mapagbigay ka. Channel of blessing ka. Amen po ba? Kaya nga pinagpapala tayo. Dito po sa church natin, ginagawa po natin yan. Kaya pinagpapala ang kabuuan ng church natin. Pinapractice po natin yan. Ipinamumuhay po natin yan. Amen po ba? Yun yung goodness na dapat makita po sa atin. For He called you out of the darkness into His wonderful light. Tinawag po tayong lahat doon sa madilim nating pamumuhay noon. Saan? Doon sa wonderful light. Yung mga kahanga-hanga na liwanag.
Kaya tayo po ay nagliliwanag ngayon. We generate, ng liwanag. Kaya nakikita sa atin, buhay talaga si Kristo sa mga kanya-kanya nating buhay. Amen. Ano po ang sabi sa verse 10? Once you had no identity as a people, noong nasa mundo po tayo, wala po tayong identity. Hindi tayo kilala. Ano po? Pero, ano ang sabi po doon sa susunod? Now you are God's people. Once you receive no mercy, now you have received God's mercy. Noong na kay Kristo ka na, kilala ka na. Ayan, born again yan. Ayan, mayap yan. Ayan, pwede na katamong sopan. That is the identity. Dahil si Kristo, ganun po siya. Amen po ba? Amen, dapat pag maragulin sarili mo, na ika, anak na ka ng mabiyeng Diyos, dapat mag-umpisa niya niya, na malaman eh. Isong inawas na kang born again. Yes. Yes, that's true. Amen? Ganyan po tayo dapat. Nakikita sa buhay po natin, buhay po tayong mga aklat na binabasa ng mga tao. Tandaan po natin yan. Buhay pa lang natin dapat matinding patutuunan yan na nakapagbibigay ng kalawalatian po sa ating Panginoon Jesus. Panghuli po, bilang mga anak po ng Diyos, tayo po ay guarded by God every day. Hallelujah. Tayo po ay laging binabantayan. Natatanuran. Alam po ninyo natatanuran? Wari, hindi ko po alam sa mga kababaihan. Sino po yung nanligaw sa inyo? Na yung lalaki, yung asawa ninyo ngayon, laging nakatanod sa inyo. Binabantayan kayo. Ano po? Ayaw kanyang maalis sa kanyang pangitain. Ano po? Kaya kayo naman mabubwisit ka. Pero sa Diyos natin, higit pa yan ang ibinibigay niyang pagtatanod sa atin. Kaya nga, I will never leave you nor forsake you. Even to doon sa pinaka-deepest, pinakamatindi, pinakamasidhimong problema, nandyan ang ating Panginoong Jesus. Binabantayan ka niya. Ang kailangan lang natin, manampalataya ka. Paniwalaan mo. Cast out fear. Cast out unbelief. Cast out doubt. In the mighty name of Jesus. Yung condemnation, i-cast out po natin yan. Yedidinan, huwag ninyong bibigyan na kahit na foothold, kahit na siwang si Satanas. Dahil yan ang gagawin niya pong, yan ang gagawin niyang pintuan, daanan, para makapasok sa iyo. Ni foothold, huwag na huwag ninyong bibigyan si Satanas. Sarayin agad, impossible. Rebuke yan agad. In Jesus' name, wala kang kapangyarihan sa akin, Satanas. Even to my family, in the mighty name of Jesus. I have the authority. I have the divine power. Sabihin niyo sa Kanya, greater is He that is in me. Sabihin po ninyo sa Kanya yan. I am a child of God. I know who I am. Magpakilala kayo kaya. Nung yan ako kilala, pagkilala kayo. Amen po. Kaya nga po, 2 Thessalonians chapter 3, verse 3, ano ang sabi niya? But the Lord is faithful. Ang Diyos po natin ay tapat. He will strengthen you and guard you from the evil one. Kanino tayo babantayan? Sa evil one, kay Satanas, sa kanyang mga compound, sa mga demonyo. Na yan, tandaan po ninyo, faithful ang Diyos natin. Kung minsan, dumadaan tayo sa mga pagsubok na akala natin napakalayo ng Diyos. Nasa tabi lang po natin ang Diyos. Tayo lang minsan ang lumalayo po sa Diyos. Pero ang Diyos, hindi niya tayo kailanman iniwanan. Lagi siyang kasama natin. Tapat mo ang Diyos sa kanyang mga salita. Pag sinabi niyang, hindi kita iiwan ni pababayaan, gagawin niya po yun. Kaya nga, tingnan po ninyo ito. Kapag nananalangin ka, hindi ba damang-dama mo ang Diyos?
Ginoo, magmamaneho po ako. Pupunta po ako sa lugar na ito. Hinihingi ko po ang inyong protection. Hindi ba nagiging payapa ka? Subukan mo na hindi ka nanalangin, pumunta ka sa isang lugar. Hindi mapakali ang katawan mo. Maalingas-ngas. Di ba? Bakit? Makanano, aligid-aligid na no, reng demonyo kaya ka. Panto nandanano, makanano kami sa kamp. Pero, oras na lagi kang ina-acknowledge mo, Lord, alam ko po, kayo ang kasama ko, Panginoon. Maliit, malaking bagay, ina-acknowledge mo ang Diyos. Damang-dama ng buong katawan mo, ng kaluluwa mo, ng espiritu mo. Tutupin kaya beking Ginoo, uling payapa. Ganyan po natin dapat kakilala ang ating sarili para mag-manifest po sa ating mga katauhan. Sa Psalms 121 verse 5 hanggang 8, the Lord Himself watches over you. Ang Diyos mismo ang nagbabantay, ang tumitingin, ang nagbibigay pansin sa iyo. The Lord stands beside you as your protective shade. Hallelujah! Ang Diyos po ang siyang nakatayo. Sa tabi po natin nakatayo siya. Ang sabi po dito, laging nasa piling po natin upang magsanggalang, upang proteksyonan niya tayo. Amen po ba? Kaya ako tatakot pag lumabas kayo sa inyong bahay. Kapag sinabi ni Satanas, ayan ay espiritu ng COVID, ng Delta, ng Kay, ay espiritu ng takot, ayan na. Dapat sabihan mo, o Satanas, na hining sasabihanan ning Psalms 121, na in Diyos ko, lagi ang atyo, kining siping ko. Yang magbantaya ka na ako, nino ika? Sinabi na yun na po ka Satanas ita? Oli pa. Hallelujah pa. Dapat sabihin nyo. Gini pong pepakit, pepaslag, pinaunawa, pinabasa sa atin ng banal na espiritu kung sino tayo, kung sino ang Diyos natin, dapat magawa po natin yan. Alam ko ngayon pala, binrake na po ng ating Panginoong Jesus. Ng banal na espiritu, yung mga takot na yan. Ipinakita po sa atin, ibinuksan na ang kaisipan natin na ito pala, na yung Jesus, yung Diyos natin, siya pala yung Diyos na nagbibigay ng sanggalang sa atin. Hindi lang sanggalang, shade. Pag shade, nakatakip ka sa Kanya. Amen po ba? The sun will not harm you by day. Kaya nga shade. Parang bubong po siya, parang ito. Kaya nga yung araw kahit na napakainit sa labas, naiinitan ho ba kayo? Hindi. Bakit? Kasi 5 yung aircon natin. Sino nagbigay ng aircon na yan? Si Lord. Pinroteksyahan niya po tayo. Ayaw niya tayong mainitan. Tuwing kayo ba ay pumupunta dito, nagpapasalamat ba kayo sa ating Panginoon? Sa ganitong ating bahay-sambahan na napakaganda na binigay niya? Amen po ba? Ano pa po ang sabi dito? The sun will not harm you by day, nor the moon at night. The Lord keeps you from all harm and watches over your life. Binabantayan niya. Yung buhay po natin. Yung pagkatao po natin. The Lord keeps watch over you as you come and go, both now and forever. Saan ka man pumunta? Forever, kanyang babantayan. Amen po ba? Kaya yung COVID na yan, wala po siyang kapangyarihan sa atin. Amen po ba? Ang sinasabi po namin dito, hindi po namin sinasabi na huwag kayong magpabaksin. Ang sinasabi po namin dito, huwag ninyong gawing Diyos ang baksin. Dahil sige po, palakpakan natin. Dahil kahit na anong gawin po natin, na protektahan natin ang sarili natin sa lahat ng kaya nating gagawin, magagawa, hindi pa rin natin kayang protektahan ang sarili natin.
Ang pwede lang pumotekta sa atin, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus na buhay. Amen po ba? Kaya nga po, ang sinasabi namin dito, kapag kayo po mga nabaksin na, lagi po ninyong ipag-pray o pinag-pray ninyo, yung adverse effect nitong vaccine na ito, hindi tatalab sa mga katawan po ninyo. Amen po. Kung hindi yung mabuting ibibigay ng vaccine na ito. At huwag naman ninyo, kayong mga nabaksin na, huwag naman ninyong gawin na laitin yung mga hindi pa nag-vaccine. Dahil ang mga anak ng Diyos, na-vaccine ka o hindi, ikaw ay hindi carrier ng COVID-19 at ng Delta na yan. Tayo po ay carrier, Carrier po tayo ng buhay na pag-asa na nanggagaling sa ating Panginoon. Tayo po ay carrier ng banal na salita ng Diyos na nagbibigay buhay, pag-asa sa mga taong walang pag-asa. Yan po yung Diyos na nagbabantay sa atin. Amen po ba? Yung kami po pinagkakamalian na sinasabi namin na huwag kayong magpabaksin. Kung kinakailangan po yan sa trabaho ninyo, di magpabaksin kayo. Pero huwag ninyong habulin, huwag ninyong gawing Diyos. Sino ba yung mga may nabalitaan na tayong mga na-vaccine na? Kompleto ang vaccine nila, pero namatay pa rin sila. Nagkasakit sila, namatay pa rin sila. Naprotektahan ba ng vaccine ang taong yan? Hindi. Ang pwede lang magprotekta po sa atin, ang Diyos natin, ang ating Panginoong Yesus. At wala na pong iba. It is according to your faith. Faith po ang kailangan natin, mga kapatid. Paniwalaan po natin ang salita ng Diyos. Kayo pong mga bago, kayo pa lang na una nakapunta, nakarinig ng ganitong mga messages po ng salita ng Diyos. Mahal po kayo ng Diyos. Tanggapin lang po ninyo. Paniwalaan, sumampalataya kayo. Kanino? Sa pangalang Jesus, kayo po ay maliligtas. Kayo ay mapoprotektahan. Amen po ba? Walang ibang pwedeng magbigay ng kaligtasan maliban lamang sa pangalang Hesus Kristo. Jesus Christ. Siya lang po. Wala nang ibang pangalan na pwedeng magbigay ng kaligtasan at pwedeng magprotekta po sa bawat isa't isa sa atin. Maliwanag po ba? Yung vaccine, huwag ninyong gawing Diyos. Kung kailangan po sa trabaho ninyo, magpa-vaccine po kayo. Ipag-pray ninyo, yung adverse effect niyan ay hindi ninyo mararanasan kung hindi yung mabuting epekto ng vaccine na yan ang siyang mararanasan ng mga katawan po ninyo. Pero, bibigyan ko ng diin, ang Diyos pa rin, ang ating Panginoong Jesucristo pa rin, ang siyang magbabantay, magpuprotekta sa bawat isa't isa sa atin. Amen po ba? Kaya nga po, dito po, sa Psalms 23, last verse po, verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Tignan po ninyo. Yan po yung nakasunod sa atin. Sino ba yung nagbabantay sa atin? Sino ba yung kasama natin? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Saan ba manggagaling ito? Yung goodness, yung mercy. Yung kabuuan nito, yung totoong goodness. Yung mercy, yung kahabagan. Ano po? Walang iba kung hindi sa ating Panginoong Yesus. Kaya kapag nararanasan mo ito, totoo po ito na all the days of my life, nararanasan ko ito. Hindi pwedeng hindi ka sasamba sa Diyos. Hindi pwedeng hindi mo siya pasasalamatan. Sa lahat ng mga pagpapala, sa lahat ng kabutihan ng ating Panginoong Yesus, sa buhay po ng bawat isa't isa sa atin. Amen po ba? Yan po yung goodness and mercy shall follow us. Totoo po yan. Hindi pwedeng hindi ka mananahan sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Hindi pwedeng hindi mo siya pasasalamatan sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan sa buhay mo. Hindi mo siya dapat mo siyang pasalamatan sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo.
sa pamilya mo na walang karamdaman. Yan ang kabutihan ng Diyos. Yan yung blessing ng Diyos. Hindi po pera. Hindi pera. Hindi pera. Ang blessing lang ng ating Panginoon. Tingnan po ninyo, magmula nung kayo ay naging anak ng ating Diyos, ano ang mga blessing, lalong-lalo na yung spiritual blessing na ipinagkaloob sa inyo ng ating Panginoon. Dapat kilalanin natin yan. Dapat alam po natin yan. Dapat ina-analyze natin, tinitimbang natin, sinusuri natin kung ano tayo ngayon sa Diyos. Kung anak ako ng Diyos, dapat lahat ng mga ito. I am blessed beyond measure. I am an important person to God. I am empowered. Dapat yung Holy Spirit nasa sa iyo. Ini-empowered ka niya. You are a noble person. Maharlika ka. Hindi ka basta-basta. Tandaan po ninyo. You are a Christ ambassador. You are more than conqueror. You are victorious. You are a child of a living God. Amen. Hallelujah. You are the child of the Creator of heaven and earth. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Kaya nga po ngayon, tayo po ay magre-review. Ano po yung una na alam ninyo na kayo ay anak ng Diyos? Ano po? You are blessed beyond measure. Pangalawa po, you are empowered by the Holy Spirit. You are important person. Pag ito po inuulit-ulit ko, important person to God. Kaya importante ko pala. King Gino, dapat ako makanini, ugali. Dapat ka ugali ke. I-Kristo. Amen. Noble person in Christ. Maharlika ka. Anak ka kasi ng hari ng mga hari. Kaya kahit nasaan ka pumunta, kinikilala ka, hindi ho ba? Kahit ngayon nararanasan pag pumunta kayo sa inyong mga kamag-anak. Ayan. O sige, kapatid, yapang mag-pray. Kasi po itong mga DNA, panandaman tayo. Jesus, panandaman kay Jesus. Ano po? Bakit? Kasi nasa iyo ang banal na Espiritu. No, maharlika ka nga. Kaya ikaw kaagad ang nakita. Hindi nila nakita yung iba. Kasi yon walang identity yon. Ikaw meron ka. Anak ka ng Diyos. Kaya ganun ka ka-importante. Ganun ka binigyan ng identity. Ano pa po? You are guarded by God every day. Kaya, eto na po tatakot ngayon naluluwan. Amen. Hindi ko naman po ibig sabihin na lumabas, anong mang gagawin ninyo. Pag importante po yung gagawin ninyo, lumabas kayo. Pero wala na yung takot. Kasi alam mo, si Jesus lagi mong katabi. Amen po ba? Sa ating pong pagwawakas, meron pong kwento sa banal na kasulatan. Kung alam ninyo ito. Yung kwento po ng prodigal son. O kaya sabi nga po ni Pastor Manny, dapat kung sa kanya, mabigyan ng pamagat ito, the Father's love. Yung pagmamahal ng isang ama. Alam po ninyo itong prodigal son na ito, dalawa po sila, yung anak. Yung bunso, naisipan niya po na kunin na niya yung manay niya sa kanyang ama. At dahil itong ama naman mabait po, hinati niya yung mana na yan. Ibinigay niya doon sa bunso, yung sa kanya. Pagkatapos matanggap ng bunso, yung kanyang mana, umalis po siya. Pumunta siya sa isang lugar. Nilustayin niya po lahat ng mga kayamanan niya na meron po siya. At pagkatapos noon, naghirap po siya. Nung maghirap siya, wala na siyang makain. Wala po siyang trabaho. Pumasok po siya na isang trabaho na nagpapakain ng mga baboy. Pinapakain niya po yung mga baboy. Nagugutom siya. Wala siyang makain. Na yung mga baboy sagana sa pagkain, naisip niya po, babalik na lang ako sa aking ama. Sabi niya, doon sa aking ama, yung mga katulong doon, sagana sila. Ganito na lang ang sasabihin ko, magpapakumbaba na lang ako. Na nagkasala siya,
hindi na siya karapat dapat. Ano po? Sa madaling salita, ang ama po matagal na naghihintay sa kanya. Noong parating pa lang itong anak na ito, itong bunso na ito, nakita pa lang, tumakbo na po ang ama. Niyakap niya. Pagkatapos ang sabi niya sa kanyang mga servant, sa mga katulong po nila, kunin ninyo yung pinaka-best na robe, ipasuot ninyo sa akin. Kunin ninyo yung singsing, ipasuot ninyo sa kanya. Yung sandalyas, ibigay ninyo sa kanya. Ang ating pong Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Unconditional lang. Meron po siya. Kahit na po magkasala tayo, hindi po yung sinasadya mo. Hindi ko po sinasabi na hindi na tayo nagkakasala. Tayo po ay nagkakasala. Lahat. Pero ang gusto po makita ng Diyos sa atin, yung marunong tayong magpakumbaba kung paano itong ginawa nitong bunsong anak, itong prodigal son na ito, nagpakumbaba siya sa harapan ng kanyang ama. Tayo rin po, dapat marunong tayong magpakumbaba. Amen po ba? Bakit naririto kayo? Bakit naririto tayong lahat? Hindi ba nagpakumbaba tayo sa ating Panginoon Jesus? Humingi tayo ng tawad sa lahat ng nagawa po nating mga pagkakasala. Yung mga nagawa nating mga karumal-dumal na kasalanan noon, hindi na po natin pinalikan. Amen po ba? Tinanggap po tayong buo ng ating Panginoon. Kaya anak na tayo ng Diyos. Ito naman pong panganay na hindi umalis. Araw-araw kasama niya ang kanyang ama. Araw-araw nandiyan po lahat ng mga benepisyo sa kanya. Pero nung malaman niya, mabalita, umuwi siya isang hapon po. Manabalitaan niya, nakita niya, ano ba yung kasiyahan diyan? Dumating po kasi yung kapatid ninyong bunso. Ngayon, nagpabigay po ng piging ang tatay niya. Nagpapatay po ng matabang baka. Lahat po ng masasarap na pagkain na nagkaroon po ng jealousy, envy, yung panganay na anak. Hindi alam ng anak, ano po, na ang lahat ay nandoon na. Kasama niya yung ama niya. Kaya nung makita siya ng ama, panganay ko, halika nga rin, pasok ka. Ayaw niya, may tampuya. Bakit ako, sabi niya, kasama ninyo araw-araw, hindi man kayo nagpapatay. Kahit ni kambing. Lamang, ang sabi po ng ama, anak, kasama kita. Araw-araw. Nandyan na ang lahat. Ano po ang binibigay na aral dito sa atin? Baka tayo, ganyan po ang gawin natin. Ginoo, all the oras, lalapit ko kaya ka. O tayo ko araranasan yung blessing mo. Binigyan na napin ng Ginoo. Dapat kaya ka, ang kinanya mo, tanggapan mo. Amen po. Bilang anak po ng ating buhay na Diyos. Dapat alam po natin yung rights natin. Tayo po ay co-heirs. Tayo po ay yung kasama, kung ano po yung kay Kristo. Ganon din po yung atin. Amen po. Kaya dapat alam po natin yan. Amen. Kaya ngayon, nalalaman natin ngayon kung ano tayo. Tayo pala ay anak ng Diyos na buhay. Dapat alam natin kung sino tayo at hindi na tayo kayang i-condemn ng kaaway natin na si Satanas. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tatanggap ng banal na komunyon. Tayo pong lahat ay tumayo.